Mayor, totoo ba na may krisis ho ng tubig dyan sa Baguio City? Hindi naman siya crisis, ano. Mali yata yung pagkaka-state doon, ano. Hindi crisis. It's just that impacted yung aming rated capacity ng pinuproduce ng aming Baguio Water District. Kasi last year it was at 85%, 82%. Ngayon nasa 75% kami. At kung hindi tuloy-tuloy itong ulan, maapektuhan kami. Kasi nagkaroon kami ng drought nung May according to Pag-asa. Opo. At gaano ho kalala o kalaki po ang naging epekto po nito dyan po sa Baguio City, Mayor? Malaki epekto nito kasi siyempre yung supply sa ibang mga lugar, napakababa nung water pressure Yung underground aquifer namin, medyo bumaba lahat yung pressure. Kaya hirap na makarating yung tubig sa mga matataas na lugar. Meron kaming 3 lugar dito na nagkakaroon kami ng problema Pero ngayon na panay-panay ng ulan, medyo tumataas naman yung rated capacity at tumataas din naman yung pressure galing sa groundwater at sa aquifer. Opo. At nagkakaroon ho ba ng parang scheduling ng water rationing, Mayor? At paano ho ba hinahati-hati ang supply ng tubig dyan po sa mga barangay ng Baguio City? Dito talaga sa Baguio, talagang mayroong rationing talaga rito. Usually, an average household gets about 2 to 3 days of water every week. Kaya karamihan ng mga bahay dito talagang may sariling tangke. No? At may lugar naman na nagkakaroon sila ng 4 days of water a week. Pero kung tuloy-tuloy itong programa namin na nag-i-increase kami ng mga deep wells, tapos nagsasara pa kami ng mga ibang deep wells as well, lalo-lalo na yung mga illegal deep wells, then tataas yung rated capacity and hopefully umakyat siya ng average na mga 4 days a week. Opo. At siyempre ang Baguio City po, kilala po talaga itong isa sa mga tourist destination na pinupuntahan. Hindi naman ho gaano kalaki din ang epekto sa turismo dahil nga po dito sa kakulangan ng tubig na nararanasan po ninyo dyan, Mayor. Hindi naman. Ang malaking epekto sa amin itong war in Iran na nangyari na bumaba kami as low as about 40 to 50% in terms of tourist arrivals. Pero lately, for the past 3 weeks, umakyat na pag kinakausap ko yung Tourism Council, sabi nila sa akin na mga 20 to 25% na lang ang binaba ng tourism. Pero paakyat na rin, especially during the weekends rather, tumataas talaga siya. Weekdays na lang ang medyo mababa pa rin. Opo. Alright. Mayor, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, linawin lang natin, wala pong crisis o water crisis po dyan sa Baguio City. Pero paano po ninyo pinaghahandaan naman ngayon itong posibleng epekto ng matinding El Nino po sa ating bansa? Well, last week nagkaroon kami ng El Nino Summit kasi prepare namin yung El Nino contingency plan namin. At nagkaroon kami ng magagandang input coming from our community kasi around 250 yung mga attendees doon, especially from the private sector at yung mga residente. At nagbigay sila ng mga gandang mga ideas sa amin, especially dito sa conservation. At itong pagsasara namin, we're also working closely with DNR, especially with USEC CP David. Kasi napakarami rito ang illegal deep wells. Can you just imagine na out of inside the 57 square kilometer na land area ng syudad, umaabot na almost 980 ang deep wells dito. Tapos ang illegal deep wells umaabot ng 600. Ang 300 plus lang ang legitimate. Pero hindi namin maisara kasi wala kaming karapatan daw, sabi ng NWRB. Sila lang may karapatan. Unfortunately, kulang naman sila ng tao. Kaya nakipag-ugnayan ako sa kay USEC CP David at ito nga gumagawa ng mga hakbang ngayon ng DNR para mabigyan ng LGU ng sapat na authority para isara namin yung mga illegal deep wells dito. Mayor, magandang umaga. Si Admar po ito. Nasa ilan na po yung populasyon natin or nakatira, tansya nyo po dyan po sa Baguio City? Kabilang na talaga yung mga residente, mga workers dyan, yung mga estudyante rin na pumupunta din po dyan at dyan po nag-aaral, Mayor. At yung, kumbaga, yung hanggang saan naman aabot yung supply natin for tubig po. Kasi meron kasi akong nabasa dito na news
na ang ano daw, water supply threshold lang daw po ng syudad ay nasa 267,000 plus consumers na daw. Lagpas na raw ito po, Mayor. Totoo naman, Totoo naman. Kasi ang average na tao, ang kailangan niyang tubig everyday, Ito yung international standard, 0.15%. Yan ang kailangan, Pero dito sa Baguio, talagang ang threshold, talagang as early as 1998 pa lang na-breach na yung threshold na yun Kaya instead of 24/7 na water, ito nga, nararamdaman namin 2 to 3 days a week na lang ang water supply bawat household average. Pero may ginagawa kami ngayon. Meron kaming feasibility study na ginawa na pinondohan. Nakakuha kami ng pondo grant from the UK Embassy. Ginawa ito ng 1 year and 8 months. At ito nga, i-hand over na sa amin itong month na to yung result ng feasibility study. At doon, dalawa lang ang sustainable na ang supply at panggagalingan ng aming tubig. Ang Buklaw and Binga Dam. Yun lang ang makukuha na namin. Kaya lang, napakataas naman ng CAPEX, 23 billion. Kaya ito ngayon, nagkakaroon kami ng market sounding para tingnan namin kung sino yung mga kumpanya na interesado na mag-invest dito pagdating sa bulk water project. Opo. Wala naman pong plano na maglimita tayo ng mga tao po dyan po sa Baguio City, Mayor. I really wish, Admar, na pwedeng harangin ko na nga yung mga turista dyan sa baba ng Quezon Road at sabihin punong-puno na kami. Ang sa 2000 census, 260 plus ang population ng siyudad ng Baguio. 360 plus pala with a population growth of 1.54. Aabot na kami rito na ngayon siguro mga nasa 402,000 na kami ngayong year na to. Pero naibaba na rin namin yung aming population growth at 1.25. Pero may malaki kasing problema, Itong migration ng mga tao, maraming umaakyat dito at gusto nang mag-establish ng residency rito. Lalo na nararanasan nila itong matinding init. At syempre, pag naranasan nila at experience nila yung weather dito at yung environment namin dito sa Baguio at yung kalinisan dito sa Baguio, gusto na nila mag-establish na residency rito. Yung nabanggit niyo po na mahigit 20 billion pesos na halaga para maikonekta talaga mula sa mga pangunahing dam at magkaroon kayo ng pangmatagalang supply ng tubig. Wala pa po bang mga private sector na nagkaroon ng interest doon? At sakali naman, if ever na meron ng kumagat doon, mga aabot ba ng ilang taon bago ito maisakatuparan po, Mayor? Well, gusto namin na i-launch na itong bulk water project na to by 2027 or 2028. Kasi ang pinaka-challenge talaga rito kung sino interesadong pribadong sektor. Marami naman nagpakita ng interest na sumama dito sa bulk water project na to. Pero gradual, by phasing, para hindi pwedeng biglain ng 23%. Kaya ngayon, yung aming mga consultant na gumawa ng feasibility study na to, inaayos nila mabuti yung phasing nito, para talagang doable siya at viable pala siya. Para by 2030, hopefully, talaga significant na rin yung improvement ng water dito. Kasi meron din kaming water security plan na ginawa rito, 2030. Hopefully by 2030, nakita na namin na significant na yung achievement namin when it comes to water security in the city of Baguio. And this is also aligned with our integrated water resource management. Dahil meron na naman kami nakuhang grant din sa Canada. Ngayon, ito yung pinapursuin namin dito. Magkakadugtong lahat ito para magkaroon talaga ng maayos na supply ng tubig dito sa siyudad ng Baguio. Opo. Very strategic itong plano na ito. Opo. Nitong nakalipas na panahon ng tag-init po, Mayor, bago diniklara yung opisyal pag-umpisa ng tag-ulan, kamusta po yung naging sitwasyon? Kasi nabanggit nyo nga po, hindi pa isasama yung weather. Matagal na pong talagang nandun may kakulangan kasi sa taas na po ng populasyon. Nitong nakalipas na panahon ng tag-init, ano yung pinaka-challenge? At dito sa sinasabi nilang super
El Nino, meron ba kayong worst case scenario na nakikita din batay dito sa experience ninyo sa nakalipas na panahon ng tag-init? Well, itong nagkaroon kami ng El Nino Summit last week, that was Thursday. Ang nakikita namin, ang nakita muna namin is nagkaroon kami ng drought nung May. Kasi alam mo, 3 months na way below the normal rainfall, magkakaroon ka ng drought. At lumabas yun nung May, Kasi mahina yung aming rainfall ng March, April, May. Tapos, ang maganda naman nito, by June, magno-normalize kami. July, August, September, magno-normalize. This is based on the modeling, forecast. Tapos, October, mararanasan na namin yung below normal na rainfall. Tapos, siguro, umpisa ng November, December, ito na yung way below. Tapos, hopefully, hindi sana mag-extend dito sa first quarter of next year. Pero, lumalabas sa aming sa forecast and modeling na baka mag-extend until the first quarter of next year. And this is not only for the city of Baguio but for entire country. Kaya ito ngayon yung ginagawa namin mga plano, itong energy conservation, water conservation rather, tapos itong mga pagsasara ng mga deep wells, tapos itong ginagawa namin na rainwater harvesting facility na pinapaspasan din namin. Opo. Mayor, alam natin yung pag-pupush nitong pag-conserve, no? Talagang hamon din yan kung meron bang susunod talaga na mga residente po, no? Pero ang ginagawa pag walang supply or manipis yung supply ng kuryente po ay magkakaroon ng rotational, no, na brownout para at least mapagkasya talaga yung supply. Nakikita nyo rin po ba na ganyan yung mangyayari sa inyo para halimbawa, abisuhan talaga na mag-imbak na kayo, magtipid, para at least kontrolado kasi hindi natin alam kung sasabihin lang natin sa ating mga residente magtipid, pero hindi mo alam kung sila ba talaga susunod dito po, Mayor. Well, itong brownout siguro least of our concern nowadays. Kasi nga, ang Baguio naman is ang aming Benguet Electric Cooperative, hindi naman siya highly reliable sa renewable energy, especially dito sa mga dam. Surprisingly, kasi malapit na kami sa Baguio Binga, only less than 1% ng source ng aming kuryente rito coming from renewable. Most majority comes from coal. So, maski na nagkaroon ng drought, mababa at hindi makapag-function na maayos itong mga power plants natin, hydropower plants, hindi kami gaano maapektuhan dito sa syudad ng Baguio. Pero yung supply lang talaga, groundwater and aquifer, because basically ang Baguio is highly reliable sa deep wells, groundwater. Siguro napakaliit lang ng porsyento yung reliability at yung nagre-rely kami sa surface water. Opo. Pag deep well po ba, sir, hindi nyo makontrol yung pag-susupply niyan? Talagang sila-sila lang ang pwedeng mag-control niyan? Well, dapat regulated yan. Yan ang sistema pag legal yung deep well, may permit sa National Water Regulatory Board. Pero kung wala, alam mo, illegal, napakarami, 600 plus nga . Kaya nga marami na rin kami na isara rito, napakarami na rin namin nabigyan ng notice of violation, pero hindi talaga namin totally maisara. Kasi nga, sabi nga ng batas, sabi ng NWRB, wala kayong karapatan, local government. Kami lang sa NWRB ang may karapatan. Kaya ito nga, talagang puspusan yung pakikipag-ugnayan namin sa DNR. Pero sa kabila po ng hamon na ito po, Mayor, kayo rin po ay nagtataka dahil marami pa rin pumupunta po dyan at gustong manirahan dyan at marami pa rin po mga turista sa kabila po ng ganitong hamon po ninyong sa inyong syudad po ngayon. Yun nga, Admar, talagang kuminsan, I would say overcrowded na kami rito, congested kami rito, especially during the weekend. Pero itong naranasan kasi na bumaba yung aming tourist arrivals, tinake advantage din na maraming mga turista. At ito nga, dumadami kami ngayon dahil nga
kumakalat ngayon na maganda po umakyat sa Baguio dahil hindi gaanong congested, hindi gaanong matraffic. Kaya yun na yung epekto ngayon. Tumataas na naman yung aming tourist arrivals, tumataas din ang consumption ng tubig. Pero maganda naman itong latest development dahil dito sa tuloy-tuloy ang pag-ulan, tumataas yung rated capacity ng aming ng Baguio Water District. Opo. So, expect nyo rin po, Mayor, na sa darating po na epekto ng El Nino, which is mahaba-haba yung panahon na mainit, marami pang pupunta dyan kasi yan yung kilala ng mga kababayan natin na malamig na lugar. Absolutely. Talagang ganun nga mangyayari. Kaya nga, ito nga, pinapapaspasan namin yung aming mga rainwater catchment basin. Ano? Itong isa, meron na kaming tinatapos uli na isa. Tapos meron na naman kami gagawin na 90 million worth na rainwater catchment basin sa isang barangay namin. Para talagang pagdating sa mababa ang amount of rainfall, yun ang mga ginagamit namin, yung mga reservoir na yan. Opo. Ayan, siguro, Mayor, yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Well, unang-una sa ating pong mga residente ng Baguio, inuulit po namin yung aming panawagan na sana po makipag-cooperate kayo rito pagdating sa conservation po ng ating tubig. Sa ating pong mga kababayan na gustong umakyat po ng Baguio, well, wala naman ho kami talagang wala hong krisis sa tubig. Sana po, i-observe nyo lang po yung pagtitipid ng tubig at the same time, pagtitipid din po ng kuryente. At ingat po kayo pag-akyat sa syudad ng Baguio. Pagdating po sa pagmaulan, malakas ang ulan, iwasan nyo muna ang Cannon Road. Gamitin nyo lang ho muna ang Nagilian Road o Marcos Highway. Pero kung maganda ho yung panahon, napaka maganda hong dumaan po sa Cannon Road. Maraming salamat po. Thank you po, Mayor, sa inyo po oras. Good morning po sa inyo.